Ang target sana ng Kongreso, isang permanenteng civilian structure sa Ayungin na magsisilbing lighthouse at shelter na rin para sa mga mangingisda. Isa pang tanong, ito ba'y paglabag sa mga international agreements na pinirmahan natin sa ASEAN at sa China? Halimbawa, ang Code of Conduct in the South China Sea na nilagdaan ng mga miyembro ng ASEAN at ng China noon pang 2002. Sa Code of Conduct, nangako ang mga bansa na maghihinay-hinay at huwag maging marahas sa South China Sea. Kasama rin sa Code of Conduct ang pangako ng status quo. Walang sino man sa mga signatories ang magtatayo o magpoposisyon ng mga tauhan sa mga lugar na uninhabited sa South China Sea. Kasama sa mga pumirpa rito ang Pilipinas at ang China. Pero ang argumento ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, hindi naman daw ito paglabag dahil dati na tayo nakapwesto sa Ayungin Shoal at pasok naman ito sa ating EEZ. Mas problemado pa dapat ang China dahil sa ginawa nitong massive island building kung saan 7 artificial islands na ang tinatag nito sa South China Sea para gawing mga military bases. Katunayan, ang pumirma sa naturang Code of Conduct para sa China noong 2002 ay si dating Chinese Vice Minister for Foreign Affairs Wang Yi. Matapos ng 2 dekada, si Yi ang ngayoy Chinese Foreign Minister. At nung nakaraang linggo lamang, si Minister Yi na mismo ang nagbanta sa Pilipinas na huwag daw manggulo sa West Philippine Sea. Kung hindi, asahan na bebwelta ang China.